Ayan, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements at of course sa ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome back po dito sa Bottom Agos PH. For today's video, Pisces, alamin natin kung ano ang mga energies na paparating, mga mensahe, gabay, kapalaran para sa inyo. Okay, paalala lang Pisces, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, let's start with the oracle card. Pisces, you have Cosmic Wisdom. Okay, mamaya explain ko yan. And then now, kukuha ako ng mga tarot cards para sa mga sitwasyon sa bawat aspeto na yung buhay. Iba't ibang scenario, iba't ibang storyline, iba't ibang sitwasyon. Now, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate dito, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, tignan natin. Kapalaran ng ating mga Pisceans, mga mensahe at gabay for our Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. First, Pisces, you have the Eight of Wands with the Ten of Swords and the High Priestess. Next set of cards, you have the Strength card paired with the Hermit and the Ten of Wands. Next set, you have the Four of Pentacles paired with the Eight of Swords and the Eight of Pentacles. Last set, Pisces, you have the Nine of Cups and the Queen of Swords with the Four of Swords. Ang daming swords and wands. Okay, umpisa na natin, Pisces. Alright, Pisces, umpisa natin sa oracle card mo. You have the Cosmic Wisdom. So, ang paparating na energy para sa iyo, Pisces, ay sobrang mystical at puno ng kaalaman mula sa mas mataas na dimensyon. Ito ang panahon para makipag-ugnayan sa iyong higher self at buksan ang iyong third eye upang ma-access ang mga sagot na hinahanap mo. At parang may cosmic download na paparating. So, mga insights, visions, o synchronicities na magbibigay linaw sa mga bagay na dati ay nakakalito. Sa love and relationships, sa pag-ibig, ang barang ito ay nagbabadya na mas lalalim ang iyong emotional connection sa isang taong mahalaga sa iyo. Maaring magkaroon ka ng sudden realization kung sino talaga ang taong aligned sa soul mission mo. Kung single ka, Pisces, pwedeng lumitaw ang isang tao na parang matagal mo nang kilala. Isang soulmate or past life connection. Ang payo sa'yo dito, makinig sa intuitive nudges mo kapag may naramdaman kang kakaiba o nagkakaroon ka ng panaginip tungkol sa isang tao, seryosohin mo ito dahil may mga mensahe sa universe para sa'yo. Sa career, negosyo at kaperahan, magiging malakas ang iyong inner knowing sa trabaho at negosyo. Maaring magpakita ang tamang timing para sa isang investment, bagong project o career move. Kung dati kang nalilito kung aling direksyon ang tatahakin, ngayon ay makakaramdam ka ng clarity. Ang payo sa'yo dito, isulat ang mga ideyang pumapasok sa isip mo. Pwede ito ang susi sa pag-angat ng finances mo. Ang cosmic energy ay nagdadala ng revelations na pwedeng gawing profitable opportunities.
Sa health and spirituality, ito ang tamang panahon para sa meditation, journaling, at energy healing. Dahil open ang iyong crown chakra, mas receptive ka sa guidance mula sa spirit guides at ancestors. Makakatulong sa iyo ang kristal tulad ng amethyst at clear quartz para mas lumalim ang iyong koneksyon sa cosmic wisdom. Reminder, kung may nararamdaman kang paulit-ulit na sakit o kakaibang sintomas, magpatingin pa rin sa doktor para sigurado. Okay? Spiritual message sa iyo, ang universe ay nagsasabi, Pisces, handa ka na bang tanggapin ang mas mataas na kaalaman na ibinubuhos sa iyo? Ang lahat ng sagot ay nasa loob mo. Makinig, manahimik at hayaan mong gabayan ka ng universe. Okay, punta tayo sa first tarot combination mo. Pisces, you have the 8 of Wands, 10 of Swords, and the High Priestess. Okay, wow. Pisces, napaka-intense ng kombinasyon ng mga barahang ito. Ang 8 of Wands ay nagdadala ng mabilis na galaw, sudden news at progress. Kasunod nito ang 10 of Swords na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahirap na cycle. Pero ang High Priestess ay nagsasabi na ang ending na ito ay may dala ring wisdom at mas malalim na spiritual understanding. So ito ay panahon ng transformation. Parang itinutulak ka ng universe palabas sa mga sitwasyong hindi na para sa iyo at binibigyan ka ng pagkakataon para magsimula muli na mas align sa soul purpose mo. Sa love and relationships, maaring dumating ang isang katotohanan o revelation tungkol sa love life mo. Posibleng may tapusin na cycle ng pain. Kung may toxic relationship o third-party energy, ito ang hudyat ng pagputol at paghilom. Sa mga single, may biglang mensahe o unexpected connection na darating, pero kailangan mong pakinggan ang intuition mo para makapag-desisyon o bago ka mag-desisyon. So ang payo sa dito, huwag kang matakot magpaalam sa isang relasyon na wala ng growth. Ang pagtatapos na ito ay gateway para dumating ang mas malalim at mas tapat na pagmamahal. Sa career at negosyo and kaperahan, ang 8 of Wands ay magandang sinyales. Okay, magandang sinyales para ganyang sinyales na may paparating na mabilis na oportunidad. So maaring tawag para sa trabaho, project proposal o client na matagal mong hinihintay. Pero ang 10 of Swords ay nagbabala na kailangan mong iwan ang lumang paraan ng pagtatrabaho o mindset na nagpapahirap sa iyo. The High Priestess says, trust your gut pagdating sa financial moves. Hindi lahat ng deal ay dapat tanggapin. Ang payo sa'yo dito, Pisces, i-manifest mo ang klaridad bago gumawa ng major decisions. Gamitin ang intuition mo para maiwasan ang maling partnership o scam. Sa health and spirituality, 10 of Swords sa health ay maaring sinyales ng pagod, burnout, o emotional exhaustion. Ang magandang balita ay nagpapakita rin ito ng pagtatapos ng pain. Meaning, kung may mga pinagdaraanan ka ngayon, papunta na ito sa paghilom. The High Priestess ay nagsasabi na pakinggan ang katawan mo at damdamin mo, Pisces. Ito ang tamang panahon para mag-meditate, mag-journal at magpahinga. A reminder, kung matagal na ang sakit o paulit-ulit ang sintomas, kumonsulta pa rin sa doktor para masigurado ang kalusugan. So, ang message sa iyo dito, Pisces, is mabilis ang galaw ng energy ngayon. Yakapin ang ending dahil ito ang susi sa panibagong simula. Huwag kang matakot sa unknown dahil ang intuition mo ang ilaw na magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sa bawat pagkaputol, may mas magandang kapalit. Okay, punta tayo sa next set of cards. You have the Strength, the Hermit, and the 10 of Wands. Okay, Pisces, napaka-powerful ng kombinasyon ng mga barahang ito. Okay, ang Strength ay sumisimbolo ng inner courage, emotional mastery at compassion para sa sarili. Kasama nito ang Hermit ay nag-iimbita sa iyo na huminto sandali at magnilay. Hanapin ang inner wisdom mo. Ang 10 of Wands ay nagpapakita ng mabigat na mga pasanin. Pasanin mo ngayon, pero nandito ka para matapos ito at matutong mag-delegate, magpahinga at huwag bitbitin ang lahat
mag-isa. Okay, ito ay panahon ng self-reflection at self-empowerment. I-clear ang energy mo at hanapin kung ano talaga ang mahalaga bago ka sumulong muli. Okay, sa love and relationship, ito ay senyales na kailangan mo ng inner strength para harapin ang mga challenges. Posibleng mararamdaman mo na ikaw lang ang gumagawa ng effort sa isang relasyon with the Ten of Wands at kailangan mo ng pag-isipan kung worth it pa bang dalhin ang bigat na ito. The Hermit suggests na baka kailangan mo ng space para ma-reflect kung ano talaga ang gusto mo sa pag-ibig. Ang payo sa'yo dito, huwag matakot magsabi ng nararamdaman. Kung pagod ka na, magpahinga. Kung mahal mo pa rin, maghanap ng mas malusog na paraan para i-balance ang bigat sa relasyon. Sa career, negosyo, and money, ito ang panahon na matinding hard work, Pisces. Ang Ten of Wands ay nagpapakita ng responsibilidad at deadlines na piling-pili mong tinatanggap. Pero baka napapagod ka na. The Hermit says, i-assess mo kung anong trabaho ang align sa purpose mo. Strength card says, kaya mo ito pero kailangan mong maging matalino sa paggamit ng energy mo para hindi ka ma-burn out. Okay, ang payo sa dito kung nahirapan ka sa pera o trabaho, humanap ng paraan para mag-delegate o gumawa ng mas epektibong sistema. Maaaring kailangan mong tumanggi sa extra load na hindi mo na kaya. Okay, health and spirituality. Sa health ay warning na huwag abusuhin ang katawan mo. Magpahinga at alagaan ang sarili. Ito ang mensahe ng Hermit at Strength. Magandang oras para sa meditation, grounding at energy clearing. Kung nararamdaman mong sumusobra ang pagod o stress, maglaan ng oras para sa wellness activities at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Okay, Pisces, ang lakas mo ay hindi lang nakikita sa paggawa ng lahat, kundi sa pag-amin na kailangan mo rin ng pahinga. Magtiwala sa sarili mong karunungan, ang pag-iwas sa hindi na mahalagang pasanin ay magbibigay na daan sa mas magaan at mas masayang landas. Okay, punta tayo sa next set of cards mo. You have the Four of Pentacles, the Eight of Swords, and the Eight of Pentacles. Okay, Pisces, ang kombinasyong ito ay nagpapakita ng pagkakapit sa seguridad, pakiramdam na parang nakakulong sa isang sitwasyon at isang paanyaya na magsumikap para makalaya. Ang Four of Pentacles ay madalas simbolo ng paghahawak ng mahigpit sa pera, emosyon o comfort zone. Kasama nito ang Eight of Swords ay nagsasabi na karamihan ng iyong takot ay nasa isip lamang. Ikaw ay nakatali hindi dahil walang paraan, kundi dahil natatakot kang kumilos. Mabuti na lang at andito ang Eight of Pentacles na nagsasabing may paraan. Pagtuunan ng pansin ang skills, growth at step-by-step na pag-angat. Sa love and relationship, maaring maramdaman mong stuck ka sa isang relasyon o emotional na sitwasyon. Baka takot kang i-express ang totoong nararamdaman mo with the Eight of Swords, o baka pinipigilan mong magmahal muli with the Four of Pentacles dahil sa takot na masaktan. Pero may pag-asa. Ang Eight of Pentacles ay nagsasabing maaari mong pagtrabahuan ang relationship na ito o ang sarili mo para makalaya sa takot. Ang payo sa dito, practice open communication. Kung single ka, pagtuunan ng pansin ang healing at self-growth kapag handa ka na darating ang tamang tao. Sa career, negosyo, and money, sa pera at career, maaring may takot ka sa paglabas ng pera o pag-invest. Kaya nagiging sobrang kuripot o overly cautious ka with the Four of Pentacles. Ang Eight of Swords ay nagsasabing baka ikaw mismo ang naglilimit sa sarili mong oportunidad dahil sa takot o doubt. Mabuting balita, Eight of Pentacles ay nagpapakita ng progreso kapag nag-focus ka sa pag-aaral ng bagong skills o pagsisikap ng consistent. Ang payo sa'yo dito, huwag matakot mag-invest sa sarili, training, courses o kahit simpleng tools na makakatulong sa business mo ay investment para sa future success. Sa health and spirituality, maaaring maramdaman mong pagod ka at mentally stuck. Eight of Swords ay paalala na pwedeng nakakapagod ang overthinking. Eight of Pentacles ay nagsasabi na small daily habits tulad ng healthy routine,
meditation o journaling ay makatulong para ma-release ang mental pressure. Reminder, kung nakakaramdam ka ng sobrang pagkapraning o anxiety, magpatingin sa doktor o therapist para mas makahanap ng tamang support. Pisces, hindi ka talaga nakatali. Kaya hawak mo ang susi para makalaya. Buksan mo ang puso at isipan mo. Pag-aralan ang mga aral ng nakaraan at gawin ang mga hakbang kahit maliit basta tuloy-tuloy. Sa pamamagitan ng pagtuon at dedikasyon, makakawala ka sa cycle ng takot at kakulangan. Okay, punta tayo sa last set of cards mo, Pisces. You have the Nine of Cups, Queen of Swords, and the Four of Swords. So Pisces, ang kombinasyon na ito ay napakaganda at balance. Ang Nine of Cups ay tinatawag na wish card, fulfillment, contentment, and emotional satisfaction. Kasama nito ang Queen of Swords na nagdadala ng clarity, honesty, at wisdom mula sa karanasan. At ang Four of Swords ay nagsasabing oras na para magpahinga, mag-reflect at magpagaling bago sumabak muli. Ito ay energy ng pagkuha ng reward pagkatapos ng mahirap na journey at pag-prioritize sa kapayapaan ng isipan at puso mo. Sa love and relationship, kung may hinihiling ka sa love life mo, maganda ang sinyalis na ito. Nine of Cups ay nagbabadya na matutupad ang isang wish o emotional desire mo. Queen of Swords reminds you to be honest at clear sa boundaries mo. Four of Swords ay pahiwatig na healing period ito, baka kailangan mo munang i-process ang nakaraan bago tuluyang pumasok sa bagong yugto. Ang payo sa iyo dito, Pisces, kung nasa relasyon ka, magandang panahon para mag-usap ng maayos at maging open sa isa't isa. Kung single, enjoy mo muna ang sariling company mo habang nagpapahinga ang puso mo. Darating ang tamang tao kapag handa ka na emotionally. Sa career, negosyo, and money, Nine of Cups ay magandang hudyat na may darating na opportunity o reward na matagal mo nang gusto. Maaaring ma-promote ka, makatanggap ng financial blessing o makuha ang inaasam na project. Queen of Swords says gumamit ng logic at clear thinking sa pagdidesisyon. Huwag padala sa emosyon. Four of Swords ay nagsasabi na huwag ma-burn out, maglaan ng oras para sa pahinga at strategic planning. Ang payo sa dito, pag-isipan muna ang mga desisyon bago gumastos o mag-invest. Rest and clarity will help you choose wisely. Sa health and spirituality, ito ang panahon para sa mental at emotional healing. Four of Swords ay nagpapakita ng pahinga at pag-recharge. Baka kailangan mo ng meditation, grounding, o simpleng time out. Nine of Cups ay nagsasabi na may potential for emotional balance at happiness kapag inuna mo ang self-care. Kung nakakaramdam ka ng pagod o stress, bigyan mo ng break ang katawan at isip mo. Maganda rin na magpagamot o magpa-check up kung may matagal nang iniindang kondisyon. Pisces, natatanggap mo na ngayon ang gantimpala ng iyong tiyaga. Pero tandaan, ang tunay na kasaganaan ay dumarating kapag ikaw ay payapa sa loob. Magpahinga, magpasalamat at pakinggan ang iyong intuition. Ito ang susi sa susunod na yugto ng iyong journey. Okay, so Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Yan po ang inyong kapalaran, mga mensahe at gabay at mga energies na paparating sa inyo. Pisces, sa mga gusto pong, sa mga nakaresonate po ng reading, let me know in the comments. And if nagustuhan niyo po ang tarot reading, paki-like po ang video na ito. At sa mga gustong mag-claim, may gusto kayong i-claim, paki-comment din po sa baba. Now, Pisces at sa mga ibang zodiac signs na nanonood, kung gusto nyo magpabook ng private reading, hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Okay, 1,000 pesos, up to 10 questions, pwede nyong ipahula. At marireceive ninyo ang result within 5 days. Yan po ang lead time. Payment first policy po tayo. Walang COD, walang cash on delivery. What else? Sa aura reading, kung gusto nyong malaman ang kulay ng aura ninyo o ilan ng aura ninyo, anong ibig sabihin ng mga kulay na yon, at kung ano yung mga bumabalakid na, sa aura ninyo. Kung nagtataka kayo kung bakit hanggang ngayon di kayo umuusad, hindi kayo umaasenso, parang lagi kayong minamalas, malalaman natin yan sa aura.
And then, aalamin sa aura kung ano yung mga ritual na dapat ang dapat ninyong gawin at anong crystal or mga stones ang dapat yung gamitin para matanggal, makakatulong sa mga balakid ninyo. And then, pwedeng kayo ang gumawa sa ritual na nare-recommend ko or pwedeng ipagawa sa akin. May additional na bayad. So, sa gustong magpabook, again, lead time within 5 days din po. Pumunta lang sa Facebook page ko, okay? Magpabook kayo doon. 1,000 pesos din. Sa Akashic Records naman po, ito yung mga past lives ninyo. Okay? Kung curious kayo kung ano ang naging past lives ninyo at ano ang koneksyon dito sa current life ninyo, malalaman sa Akashic Records. Ayan, kung curious kayo sa buhay ninyo ngayon, kung bakit ganito ang destiny ninyo, bakit ito ang naging kapalaran ninyo, hindi nyo maintindihan ang buhay ninyo, baka malalaman, nasa Akashic Records ang mga sagot. Usually, nasa Akashic Records talaga. So, gusto nyo magpabook, ayan, mag-inquire kayo sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check. Now, sa mga gusto naman pong maka-avail ng libreng ritual. Okay? Libre ang magpa-ritual sa akin basta bumili kayo ng item. Now, itong promotion ko na to na libreng ritual, sad to say, hanggang December lang po. Kaya grab this opportunity kasi next year, hindi na po ako mag-o-offer ng libreng ritual. Iba na naman po ang service promotion ko. Kaya, kung ayaw nyo namang bumili ng item, kailangan nyo magbayad ng 1,000 pesos para sa ritual. Per focus, 1,000. Kung 3 ang gusto nyo i-focus, din 3,000 po ang babayaran ninyo. Okay, sa mga testimonials, kung gusto nyo malaman, curious kayo sa mga feedbacks ng mga client ko, sa mga nagpa-ritual, pupunta kayo sa Facebook page, mag-scroll down lang po kayo doon or hanapin nyo po sa album ko. Ayan, nakakatuwa kasi dumadami ang mga nagbibigay feedback halos araw-araw po. Lalo na doon sa mga gustong mabayaran sila ng mga nagkautang sa kanila. Yes, nakakatuwa. And doon din po sa mga vice versa. Kung ikaw naman ay may utang, gusto mong mabayaran ng utang, meron din akong mga client na nagbibigay ng feedback na nabayaran na nila ang utang na. Meron din mga nananalo. Natutuwa ako dahil halos every week si Madam nagpapasalamat na nanalo na naman siya, nanalo na naman. Kaya kung gusto nyo manalo sa loto, may mga item ako para dyan. Hulu gourd, Hatchan jade, or bamboo. Okay? Sa mga mahilig sumugal, hindi lang sa loto, mga swertres, ano pa yung mga ganyan. Sa GCash, mga laro-laro ngayon, ayan. Gusto yung manalo. Sa mga gusto namang bumait ang kanilang amo, mga OFW dyan na nanonood, natutuwa ako kasi marami din mga nakabigay ng feedback na bumabait ang kanilang amo, na kanilang pinaparitual sa akin. Libre nilang na-avail yung ritual basta nung bumili sila. Pero kung sa kasamang palad, kung hindi kayo makabili kasi wala po akong international shipping, magbayad kayo ng 1,000 pesos para sa ritual po. Okay? Ang processing ko sa mga item at ritual, every Wednesday and Saturday lang po ang schedule. Ayan. So again, Pisces, kung interesado kayo maka-avail sa ritual, libre. Libre ang ritual kapag bumili kayo ng items sa ngayon. Up to December lang promo, okay? Libre, may distance Reiki pa na libre. At isang freebie surprise. Ayan. So, wag muna kayong umalis, okay? Panoorin nyo itong video na to hanggang dulo kasi dito ipinapakita ko yung mga item, available na item, stocks, new stocks. Ayan, paki-screenshot sa item na gusto yung bilhin para maka-avail kayo ng libreng ritual at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko. Okay, maraming salamat Pisces at sa mga cross-watchers natin na nanonood. Hope to see you again next time. Huwag kalimutang mag-subscribe para wala kayong ma-miss na mga uploads sa next time na mag-upload ako para sa reading you Pisces. Huwag muna kayong aalis, magbabalik pa po ako. Ingat po and God bless. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high quality na mga jadeite, meron akong
icy jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na kurva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far isa sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green icy jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green icy jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, harmony at inner peace. Ang Laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong protection at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po. Sa mga naghahanap naman po ng pampaswerte sa kanilang negosyo at career at gustong maka-attract ng pera kasi ang citrine or faceted citrine ay kilala bilang isa sa mga money magnet stone, no. So this is faceted citrine gawa sa S925 gold necklace. Ang gold necklace na yan may mark na S925 for only 1,980, limited stocks lang din po. So ang power ng citrine, no, kilala bilang stone of success and abundance. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganaan, kagalakan at positive energy sa may suot nito. Pinapagana nito ang iyong solar plexus chakra para maboost ang iyong confidence, willpower at motivation. Perfect para sa career growth at business success. So, faceted citrine na nagbibigay ng natural sparkle, no? S925 gold chain, hypoallergenic at hindi madaling kumupas. Okay? Mga benefits, attracts good luck and financial abundance, pinapalakas ang self-confidence at decision making, nilalayo ka sa mga negative energies at bad vibes, at nagpapasigla ng passion, creativity at optimism. Kung bibili nyo to for only 1,980, may kasamang free ritual of your choice. Aside from dyan, mayroon pang 38 blessings, dadaan sa 38 steps of blessing ritual ang item. May libre pang distance Reiki healing kung sino ang may sakit, isang surprise freebie. Ayan na item. So, perfect ito sa mga entrepreneurs, may mga negosyo, negosyante, career-driven individuals, gustong ma-promote sa work, o kahit sino na gustong i-activate ang kanilang prosperity at happiness energy at the same time. So, sa mga gustong bumili, take a screenshot at ipadala po ninyo ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Verified na po ni Meta na may blue check. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye,
gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisipsip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. Ayan, mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga nag-evil eye. Okay, I have black agate protection ring. This is only 1,000 pesos. Size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyong gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyong iparitual. May libre ng distance Reiki healing. At saka may libre pang surprise na freebie. So, ang black agate ring ay isang eleganting singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintab na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na alahas sa enerhiya na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng black agate ring: proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag-a-absorb ng negative energies o vibes, inggit, chismis at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing. This is also good for career and finances, no? So, ayon sa Feng Shui, ang black agate ay favorable para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth at stability. At pinapalaki ang tsansa ng long-term success at financial security. At nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan. At nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-o-overthink. Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may focus at determinasyon. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gustong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, sa Facebook page. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual.